Congressman Inedi from Echagi, Isabela. Paulo Ortega, La Union. Ernix Junicio po from 1st District of the City of Manila. Ito na ang Ultimate House Tour! We are the Young Guns on the Move, and welcome to the House of Representatives. Nandito na tayo ngayon sa main entrance ng plenaryo. Ang ganda ha. Ang ganda ng bagong renovation. Dito natin makikita na talaga house. Ito yung one of the oldest institutions dito sa ating bansa. At talaga makikita mo naman kung napakaganda na talaga nitong ating Batasan Complex. Sa main building. Exactly. Kung Ino, dito ginagawa lahat ng batas para sa ating bansa. Kaya Batasan. Basta. Dito naman tayo sa ating Representatives Wall. Ito natin Speaker Martin ngayon. Makikita natin dito lahat ng mga representante ng iba-ibang party ng ating bansa. Both district representatives at mga party list. Sa hindi lang yun, makikita rin dito lahat ng chairmans ng lahat ng ating mga committees. At yun, so people can come here and really see kung sino ang kanilang mga district representatives, pati yung mga party list representatives. It's actually a guide, no? Tapos makikita mo rin pati leadership ng Congress. Tama ba, Kong Pao? Tama. Recently, na-inaugurate lang to last year ng December. Kasabay po ng ating Christmas program. At meron na tayong digital directory ng ating mga members. Yeah. Ngayon, meron tayong 307 na mga mambabatas para sa 19th Congress and party list. Correct. So ito makikita po natin throughout the whole Batasan complex, lalo dito sa main building, napakaraming mga pictures and historical photographs na talagang it shows us all the history of our government, itong Batasan. So talagang this is really a museum. Kumbaga, hindi lang sa workplace namin, but it shows and tells so much of what has happened throughout history in our country. Yeah, it's really amazing na makikita natin yung compilation ng iba't ibang mga information regarding the history ng ating bansa at yung mga dati ring mga mambabatas at mga may impluwensya sa nangyari sa ating gobyerno. Para makapagbigay pa sa atin ng mas maraming impormasyon tungkol sa mga kasaysayan ng ating bansa, andito si Sir Dave Aquino. Hi, sirs. Welcome po sa House of Representatives. Ikaw ba ang historian natin dito? Isa po sa mga nag-guide dito ng mga guests natin. Pleasure to meet you, Hi, sir. sir. Itong side naman, sirs, would be our history. So we celebrated the 100 years and we showcase it here in this mural. So you'll see here the mga pictures po ng mga significant events ng House of Representatives. Saka makikita natin talaga sa dami ng dumaan memories and history of this place. It's really a museum, no? Kung baga, sir. Yeah. Definitely, this is the House of Representatives, the Batasan Complex. Yes. I mean, it's a museum in itself. Yes, malaking history talaga ng Philippines dito na makikita. Through pictures, through our collection, work ng mga members, makikita po natin yung value, yung malawak na history ng House of Representatives. From ito more on recent times na yun, iba naman sa kabilang side, nandun naman po yung founding stories naman. Ito more recent po. And if I just meron mga recognizable characters or Yes. personalities dito.
Although we don't know, ako personally, I don't know all of them, pero of course dito sila former Speaker Nograles, I guess having his oath sworn. And then we can see in the background, nandiyan po siya ang ating current Speaker, Speaker Martin, the Speaker De Venecia, at iba pa, ano? Speaker Villar. Yes, nanalo oo. po siya. So, you know, there's so much history that's gone through this place, and it's nice that meron tayong collection ng Former ganitong Speaker Mitra. Mitra. Ito naman yung lumang design ng plenary hall. Yung once, ito yung time yata na na-inaugurate na yung Batasan Pangbansa. So it was a classroom type. Mamaya, once we enter the plenary, you'll see a very good design of the session hall. Then we have former President Marcos, ba? Here, this side naman Sure. is the old legislative. So this is the Philippine Constitution of 1973. Ito na nabuo yung more recent constitutions that we have. So from 1973, yan na po. You'll see here yung mga proclamations noon and how it was inaugurated din. It's only through history also we can learn, di ba, from ano yung mga nangyari sa past, Malaki. bakit, ano yung reasons why we've Yes. done it, and the direction we're going to now. And of course, yung work din po ni Sir. Oo. Maraming basis. Of course, it's founded on the past, di ba, kung ano That's yung mga right. naging batas noon, mga pinasa noon. Mm. Yun din yung mga na-amend man ngayon, Yes. na-repeal na kung di kailangan, i-improve. So, Siyempre, it's very important to go through the history of every piece of legislation. maganda po na balikan kasi syempre may kita din natin development ng mga laws natin, yung how yung mga research ng mga representatives, and of course yung pwede natin gawin na additional bills para sa ating mga kong. Magandang ikwento ang history pagpapakilala natin mga speakers natin. So ang unang area po natin ay tinatawag na Speakers Gallery. Ang makikita po natin ay yung mga founding speakers o na House of Representatives. Ang kauna-unahang speaker is President Sergio Osmeña. Siya din po yung pinakabatang speaker at age of 29. 29. Wala pa tayong line of 20s na representative na naging speaker until after President Osmeña. Sunod naman, 1907, tama ba yun? 1907. Isa po siya sa mga unang naging leaders natin, yung Philippine Assembly. Dito na buo yung House of Representatives and Senate. Sir, sino ang longest serving speaker natin? Sa ating mga founding speakers, si Speaker Osmeña. But for the contemporary ones, would be Speaker De Venecia. Ilang years lang? Almost 2 terms as speaker. Okay, dito naman po sa kabilang side, ito naman yung sinasabi ko kanina yung more contemporary speakers natin. One of the significant would be Speaker Mitra. Siya yung naging speaker nung na-restore yung House of Representatives. So yan po. Sunod po siya, Speaker Villar, naging senator din po siya. The father of Deputy Speaker Camille Villar. Yes. And among the members, or among the speakers, meron yung may pinaka-maikling term kasi parang transition speaker siya, si Speaker Pwede Fentebel. ba? Parang 6 months lang siya Other naman na speaker. sila pong army. May angka. Ito naman po yung sinasabi ko kanina. The longest. Yung the longest serving speaker Meron siyang isang term na na break. na break, 3 years. 6 2001 years. to 6 years and 7, yeah. Next would be Speaker Prospero Nograles. One of our members po. Yes, father ni Father. Congresswoman Mix Nograles. Dito din nakuha yung madalas yung ginagamit na term for the House, House of the People. Kumbaga, Congress is for the people. Kaya sabi niya sinasabi, House of the People. Yan, during his speeches,
we always talk about it. So next, of course, the one and only lady speaker of the House, the former President, Jim. As of now, only One and only. one and only. Yung sunod naman pong mga speakers, More current times. more current times at po yung dalawang pinakabata na naging speaker for the current times. Speaker Cayetano and Speaker Velasco. Favorite spot po ng mga visitors natin for picture taking po inside the Yeah. Dapat mag-ano tayo, yes. Get a photo. Kung napapanood nyo kami sa mga press con namin, mga daily press cons, dito po kami ay nagsushoot ng live dito po sa ating media room. Usually punong-puno ito ng ating, of course, Friends from media. anchors, media, friends of the media personalities, at lahat ng mga journalists and reporters natin. And dito po. Si Yeah. Pao, may pangalan ka na ata dyan? Wala, Pao? wala. Oo, dito nangyayari lahat ng mga mainit na issues. Balitaktakan. Yes, they're being discussed with our friends in the media. Yes, because here in the House of Representatives, we want to show transparency with what we're doing here in the House. Yes. Or yung ating mga dapat pang or yung mga kasalukuyan namin ginagawa sa lahat. So we want to be transparent dito po sa ating House of Representatives. That's why we always have press conferences, di ba, Kong Pao? Saka dito natin kinakausap ng tao ba. Yes. Tama. Para marinig nila. Tama. Salamat din sa mga friends from the media who always feature yung mga nilalabas natin ng mga information tsaka bagong latest news dito mismo sa House of Representatives. Now we're approaching our gallery. Gallery of House Leaders. Dito natin makikita yung mga deputy speakers natin, majority floor leader, and our speaker as well. Kita nyo naman, oh. Ganda ng mga kuha nila. O Panta, sino ang pinakaunang deputy speaker dito sa House of Oo nga. Representatives? Hindi ako nagkakamali, Ortega yun eh. Yung lolo ko ang fun fact, unang deputy speaker sa kasaysayan ng House of Representatives. Yeah, we are very thankful sa leadership ng House of Representatives for helping and supporting the young guns. They really guide us being a neophyte congressmen para silang mga kuya at tatay namin who really teaches us the right ways to be a legislator. Sa hindi lang yun, no? Binibigyan kami ng platform, binibigyan kami ng ways for us also to inform the public about our advocacies, kung ano yung mga pinaglalaban din natin ng mga batas, sa kung ano po yung talagang interes ng bawat isa at ano yung pinaglalaban namin para sa aming mga distrito at aming mga sinasakupan. So, ako po rin very thankful sa ating House leadership. Ako, ang takeaway ko talaga, malaki ang diferensya ng pagtatrabaho natin sa local at saka yung nakikita mo na yung scope ng national scene. Malaking tulong yung guidance nila kasi iba talaga yung atake ng national government kumpara sa ating local government. Yeah, I agree. Plus, Speaker Martin Romualdez, talagang tinutulungan ng bawat congressman na maidala namin yung mga pangarap namin maisakatuparan sa kanya-kanya naming distrito. Kaya thank you, Speaker Martin, and sa lahat ng House leaders. Nandito na ngayon tayo sa entrance ng ating plenaryo. Makikita natin kung saan tayo nagsisesyon at gumagawa ng batas. Dito nagdedebate ang lahat ng mga congressman para sa pagpapasa ng mga ikabubuti ng mga batas sa nakakarami. Saka dito mo talaga makita kung meron mga kongresista nag-file ng kanilang mga bills. Talagang dito nila pinaglalaban ito
At dito pagbobotohan ng bawat congressman kung sumasang-ayon sila dito sa mga bill na ito or sila ba ay hindi pabor dito o may mga kailangan bang palitan, kailangan i-improve. So this is really where all the bulk of the work happens here in the House of Representatives. The first time ako nakapunta dito, kinalabutan ako eh. Ako rin, Kasi pare. sobrang laki niya, tapos ang taas ng ceiling, tapos ang daming seating na ready para sa mga bisita, mga mambabatas. So it's something na mafe-feel mo na very historic para sa paggagawa ng ating gobyerno. Ikaw, Pao, kamusta yung first day mo dito? Ano yung naging experience mo? Maaga ako nung first day kasi I wanted to soak everything up. So, in short, dito nag-uusap lahat ng representante ng buong Pilipinas. Dahil tayo, as representatives, we have the mandate of the people, kasama yung 307 na mga kasama nating congressman. At dito nabubuo ang mga ideya, at dito nabubuo yung mga batas na kakailanganin natin. Not only for the past few years, but yun nga, ang target natin, lalo tayo mga bata na mambabatas, syempre dapat intergenerational yung mga gagawin nating batas. Parang yung mga batas din na ginawa, ng mga nakita nating speaker kanina na parang young guns na rin kasi at age 30, speaker na sila dati. So, nandito na ngayon tayo sa main area ng ating plenaryo. Makikita mo sa likod natin yung malaking bandila ng Pilipinas. At syempre, nasa baba niyan ang Rose Room. Diyan umuupo ang Speaker of the House at mga Deputy Speaker natin. So that's where they preside daily, no? So sa lahat ng mga nangyayari dito sa Kongreso, sa mga first, second, and third readings, lahat ng mga debate, lahat ng mga pinagbobotohan, dyan po nagpre-preside ang ating speaker at kung hindi naman po siya, ang ating mga deputy speakers po. At dito naman sa gitna, usually nandito yung mga ating floor leaders, majority floor leader. At kami naman po na mga young guns na nasa rules, usually dito po kami sa pinakaharap. Kami po yung tumutulong sa majority leader namin para magkumpas ng session. Bilang Assistant Majority Floor Leader and Deputy Majority. Tama. Yes, we have to make sure everything is in order, na lahat po ng ating mga mambabatas ay sumusunod sa mga rules of the House. So we just have to keep things in order. And that's the main purpose of na dapat din kami palaging nasa floor. At kaya araw-araw po kaming nandito. Always bilang present. Always present. And always God first kami dito. No, we always keep yung debate dito being healthy at saka reminding everyone to be respectful of one another. Kasi in all the heated debates kahit nangyayari, at the end of the day, nagkakaisa naman kaming lahat for the improvement of the lives of Filipino people. Okay, nasa home stretch na rin ang 19th Congress at maraming nangyaring debate, maraming naipasang batas dito. For example, yung Universal Social Pension ng mga senior citizens para sa buong bansa. Kasi as we speak ngayon, meron lang ilang porsyento na bibigyan ng pensyon. Actually, nataasan na rin naman yan dito sa Congress from 500 naging 1,000. Pero there was a law na pinasa namin, being an author, kasama ako at mga young guns, na sana lahat ng senior citizens maging inclusive para mabigyan ng pension. Yun ang Universal Social Pension na batas na napasa dito. Pero pending pa siya sa Senate. Kayo, Kong Ino at Kong Pao. Ako kasi may local ordinance ako dati nung board member ako tungkol dun sa one-time cash grant ng mga senior citizen. So, inaabangan din natin yun. Pero sa akin din malaking bagay na na-approve na yung CHOC allowance na additional for our teachers. Ako, throughout, the last 2.5 years, talaga naman napakaraming accomplishment ng House of Representatives, even the Senate, and that's why the President has signed so many bills into law. Ako, close to my heart, syempre, yung anti-agricultural smuggling and considering that's economic sabotage, given ang agricultural sector sa aming probinsya is talagang yun ang buong buhay sa amin. Kaya finally, meron tayong batas na magbibigay ng mas mabigat na mga parusa sa mga hoarders, sa mga nagsasmuggle ng mga agricultural goods, nang sa ganun maprotektahan po natin ang ating mga farmers. So sa kalagitnaan ng aming mga pagdedebate, mga deliberations namin dito sa plenaryo,
ay minsan nagkakaroon din po kami ng mga meeting at mapapupulong between us members and our chance to get to know one another. And yun po usually nagaganap sa South Lounge namin na kung saan doon po kami ang aming kapihan. Di ka, silipin natin. Silipin po natin. Naririto na ngayon tayo sa South Lounge kung saan nakakapag-usap ang mga congressman apart from the plenary. Dito rin may konting merienda at nagkakape ang mga congressman. Nakakapag-bonding din sa isa't isa. So again, this is specifically or exclusively for House members because nakita nyo naman dikit na dikit sa plenary. So pag may mga long interpellations, dito po nagpapahinga at nakakapag-usap ka ng ating mga miyembro. Saka sabi ko nga, gaya nung kanina, mas marami po kaming napag-uusapan at naayos dito. Like yung mga minsan hindi namin mapagkaintindihan sa plenaryo. Usually mas marami pong naayos dito at napag-uusapan over coffee at saka konting Naririto nga pala ang opisina ng ating Majority Floor Leader, Congressman, Majority Floor Leader Manix Dalipe. Usually, bago po mag-start yung session, nandito na kami as members of the Rules, Committee on Rules, mga officers po kami. Diyan po nilalatag usually ang aming agenda. At doon po nag-uusap at nagbibigay na rin po ng toka yung aming mga DML, si Majority Floor Leader, Assistant Majority Floor Leader, para maganda po yung flow saka yung ayos po ng session. And again, the main purpose of this, to have that meeting is para may structure, organize ang agenda throughout the day dito sa amin sa plenaryo. So, yeah. So, yung aming yun, si Majo ang boss namin dyan. Papunta tayo ngayon sa Speaker's Hall. Yun po, makikita natin dito yung office ng aming Speaker Martin. Yeah, dito maraming painting sa labas, mga historic painters natin. Pero dito kami nagpupunta sa office speaker para to ask for guidance sa mga batas na pinapasa, also sa mga concerns sa aming distrito. Speaker Martin has always been helpful sa bawat isang congressman in support do sa pag-aayos ng mga problema sa bawat distrito. Saka may receiving area din tayo beside the speaker's office. Ang ating speaker's lounge. Usually po, lahat ng mga bisita po namin, mga bisita ni speaker ay welcome po lahat dito. At nagkakaroon po ng pagkakataon na makasalamuha. Hindi lang po yung mga district congressmen nila and women, kung hindi pati si Speaker Martin. And that's something we're very grateful for, no? That his office is always open to all of us, to any guest also that needs to address any concern to the Speaker Martin. Hindi nga po, the concerns of the general public po sa mga communities, at least na i-mention po namin nang sa ganun, we can address it through ways dito po sa House or through the legislation, pag may mga kailangan pa tayong tutukan ng mga legislation or if we have suggestions for legislation, his door is always open. This is something we're grateful for. Tsaka tama kung Ino, sa daming congressman, over 300, can you imagine that na may oras si speaker sa bawat isang mambabatas? Kaya we are very thankful kay Speaker Martin Romualdez for always guiding and having time to talk to each congressman. Hi, good morning. Kayo. Nandito naman tayo ngayon sa People's Center. Isa siya sa mga bagong buildings natin dito sa House of Representatives. So ang People's Center ay isa sa pinaka notable na buildings namin dito ngayon dahil dito po ginaganap ang Quadcom hearings.
So, yung Quadcom is a joint committee on dangerous drugs, human rights, public order and safety, and public accounts. So, nandito na po tayo sa loob ng People's Center for our Quadcom hearings. What's up, boss? Ma'am, good morning po. Hello. Boss. Hi. Raul. Unang-una, patong-patong na po, iba-ibang challenge na po. Kasi mauna muna siguro mag-testify under oath. That's the first challenge. Then, we follow up with the other challenges kasi baka maipit na tayo sa daming challenges. So, wala naman pong problema kung mag-undergo kami ng drug test or neuropsychological test. Kasi ako nga po, hindi nga ako mismo umiinom. So, anytime po yan. Pero ang challenge po is just to testify under oath, answer the questions specifically from the Committee on Good Government. And yun nga po, kala ko po hindi niya papansinin ng Young Guns, pero yun nga po, na-mention niya po yung Young Guns and hello, nandito po kami. So, Hindi daw makakarating si President Duterte. So, Oo nga eh. inabangan natin. No, we got the news mga hapon yesterday. So, well, valuable resource person siya kasi he would be able to shed light on some of the accusations and issues. O, naririto ngayon tayo sa Speaker Romualdez Hall. O, dito marami tayong nagaganap ng mga events. Medyo malaki yung espasyo. Inayos to ngayon 19th Congress na to welcome iba't iba nating mga bisita. Gaya ng mga atleta natin noong nakarang Olympics, sila Carlos Yulo, di ba? Yung turnover ng NEP, dito natin ginawa sa So a lot of significant events dito natin ino-host, dito natin ginagawa. Dahil because, we need a lot of space also for a lot of the delegates and also our guests. Yeah, now it sounds quiet, pero pag nakita mo to, pag punong-puno ng tao, ang daming nangyayari ditong important things para sa Congress. Significant events and welcoming people. Basically, ito yung event center natin That's sa right. House of Representatives. For the information of everyone, we are celebrating the 117th year of Congress. So, with the hashtag and team, we represent. We represent. So, ito po, puntahan natin yung mga preparations natin para sa mga events natin ngayon dito sa Batasan. HREP, trick or treat! O ngayong HREP month, maraming nagaganap ng mga event dito mismo sa House of Representatives. O meron tayong mga sports. Katulad dito naman, meron tayong trick or treat na hinahanda nila para sa mga HREP na mga employees. Kasi sa dami ng empleyado po dito sa House of Representatives, siguro humigit libo-libo pong mga empleyado po dito. So there are always different kinds of events to also build a camaraderie and the relationship between the employees dito po sa ating House of Representatives. Basta ako, excited na ako sa bazaar. Tama, maraming bazaar din dito. Pero importante kasi, kahit nagtatrabaho yung mga employees, dapat happy pa rin. Yeah. Importante rin yung good working environment para sa mental health ng ating mga empleyado. Work-life balance. Work-life balance. Oh, masayang-masaya kami na nakasama kayo sa ating Ultimate House Tour. Ano ba mga napuntahan natin, Kong Pao at Kong Ino? Basically, naikot na po natin yung mga main na areas po ng Congress. Yung ating plenary, yung ating South Lounge, yung ating media center, yung ating speaker, Romualdez Hall para sa events. And nakita po natin kung saan basically nangyayari yung trabaho
saka saan binubuo yung mga importanteng legislation sa bansa. At hindi lang po yun, nakita din natin lahat ng kasaysayan na dumaan dito sa Batasan Complex, lahat po ng mga naging speaker, lahat po ng history na iba't ibang pieces of legislation na dumaan dito, nakita po rin natin kanina. So yun po, sana po nag-enjoy kayo sa ating Ultimate House Tour. Magkita-kita po tayo ulit next week para sa susunod na episode ng Young Guns on the Move! So yung 307 na Kong, kami po nagtahi ng flag. We are the Young Guns on the Move and welcome to the House of Representatives. Tagal na natin tinagyan na. Sapa. Isa pa. Bago umulan eh. Ano ba? Hindi mo alam yun? Nawala tuloy ako. Nawala na yun. Game, 3, 2, 1. Nag-recover pa. Oo nga, naamoy ko eh. O, nandito na ngayon tayo sa South Lounge kung saan nakakapag-usap ang mga congressman habang may plenaryo. Dahil dito po ginaganap ang Quadcom hearings. So dito po tayo sa ating House of Representatives. Ultimate House Tour. Ay, di, wala na sinabi. Ay, di na ba? Oh, yun yung kakaiba ngayong 19th Congress. Dapat ikaw ang Pinoy kasi second term na eh. Teka, ano sasabihin natin? Bababa tayo. Ano? Saan tayo pupunta?